Resilience is the ability to persist over time. In the Manila Bay and other bays that experience red tides, it is the marginalized that is affected in health and in economy. Yung engineering is the ability to absorb, thrive, and then recover. The faster you're able to recover, the more resilient. Sa Pilipino, ito ay katibayan at katatagan sa mahirap na sitwasyon at ang kakayahang bumangon muli. Yung ecological naman, the ability to adapt. Yung evolutionary resilience, Vale, to really innovate and be creative. Resilience is really being able to spring back from adversity, but it should have learning, and therefore it strengthens you to be more resilient than before the adversity came to you. Before COVID-19, the Philippines was already on to SMT-based measures to improve its resilience capacity. With COVID, the country was awakened to the need for resilience of our economic, health, and educational status as well. The country as a whole is, I think, not so resilient because while we have the capabilities, the opportunities, and the resources to cope with COVID-19, the whole body is suffering because the leadership and management is not working so well. When it comes to individual resilience, those who have more resources, capabilities, and opportunities will be more resilient than those who are not. A lot of the problems really may be interconnected, Vale. You have to look at it from a holistic point of view. It encompasses more than natural sciences or physical problem, Vale, but also it gets into the ecological, biological, as well as social pa nga. Among issues and problems we have are poverty, ecosystem destruction, climate change, and variability. Much of our attention is placed only after the disasters happen. What we should do really is to take early action years before the hazard strikes, and we should put our attention and our resources into that type of planning. We need SMT-based transdisciplinary and inclusive approach to coping with possible hazards. The fragmentation of society needs to be resolved for resilience. Communication is very, very important, and we should communicate to the people using not just scientific communication means, but through arts, music, understand the mindset of the Filipino people so we can communicate better. Well, the way to move forward is interoperability. So we have to do a lot of work as a person, as a community, and as an institution to really have resilience as one of the values of the Filipinos. Yung tunay na resilience na towards improvement. Building resilience requires sustainability science inspired by transdisciplinary approach. To be sustainable, you have to be resilient. To be resilient, you have to be sustainable. Go natural, go with nature's flow. Non-structural or natural interventions, as well as good planning, is the most sustainable. Finally, we need to harness and strengthen the Filipino spirit of bayanihan
Isang magandang hapon po sa ating lahat at malugod na pagbati mula sa Future Earth Philippines. Welcome po sa ika-110th episode ng Filipino SDG Action Hour. Pag-usapan po natin ngayong hapon ang topic na pinamagatang Collaborative Management of a Watershed in Tablas Island, Romblon. So ang ating pong panauhin sa araw na to ay isang distinguished academic and community leader na kilala po sa kanyang kontribusyon to the indigenous people's right, cultural preservation, and biodiversity conservation. So yung kanya po academic journey includes earning a doctoral degree in philosophy in the Philippine study from the University of the Philippines in 2006. And his research interests are diverse. Kasama na po rito yung indigenous people's culture and rights, biodiversity conservation, and marine fisheries. So, maliban po sa akademya, ang ating pong panauhin ay naging instrumental sa komunidad when it comes to development initiatives. He collaborated with our national scientist Lourdes Cruz to secure the approval of the Certificate of Ancestral Domain title o CADT for the Kanawan Aitas after a 14-year effort, significantly enhancing the community's autonomy and rights. So ngayong hapon po, let's all welcome ang direktor po ng Sentro ng Wika at Kultura at butihing professor po ng Romblon State University, Dr. Borromeo Mutin. Magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin na maging kasama na kapagbahagi ng aking karanasan sa pangangalaga ng ating watershed. So, ang aking karanasan sa pakigbabahagi ay medyo mahaba-haba na rin mula sa panahon ng kay National Scientist Dr. Cruz mula noong 2004, tapos nagtapos sa 2009, and mula 2010, ito yung aking ibabahagi ngayon, yung karanasan ko mula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan naman na nasa Romblon State University ako. So ang akin ngayon ay ang karanasan sa collaborative efforts na para pangalagaan ang nag-iisa naming watershed, kagubat. Ang tawag ay Kalsanag Watershed Forest Reserve. Ito ay nasaklaw ng 3 munisipyo ng Calatrava, San Agustin, and San Andres, kaya tinawag siyang Kalsanag. So, nagsimula akong ito ay na-declare na watershed noong 1982, pero hindi nagkaroon ng any effort na makonserve siya. Bagamat nagkaroon ng interim na Protected Area Management Board, pero ilang taon lang ay nagsara din, kawalan ng suporta. So nung ako'y dumating noong 2010, naghahanap ako ng patuloy ko yung aming gawain na naudlot nung kasama ko ang ating national scientist. And then, nakita ko na mayroon pa lang kaming watershed forest reserve. So, sinimulan ko siyang pag-aralan. So, pwede akong mag-share ng aking So, mula 2010, ako hindi naman, ganyan talaga ta. Yan. Ayan po, sir. Yan. Noong 2010 ay pumunta ako sa komunidad na nakakasakop ng area para alamin kung ano na ba ang mayroon sa kanila, mayroon doong pangangalaga. Pero bago nun, nag-conduct muna ako ng consultation. Payag ba kayo na ating pakikialaman ko yung nasasakupan ninyong lugar? So, direkta ako doon sa isang barangay sa Marigondon Sur, San Andres, na akala ko ay nasasaklaw siya ng
ng Kalsanag, yun pala ay hiwalay. Pero isa rin siya palang declared na public forest, ano to, forest, timberland. So, nakita ko na malaki din ang potential na dapat pangalagaan. So, ayun, nagsimula akong magawa ng plano, kasama ang buong Kalsanag ang aking ginawa ng plano. So, nakakuha ako ng support fund mula sa Philippine Tropical Forest Conservation para simulan ko ang pagbubuo ng isang mas malaking plano para maprotektahan siya. So, matapos kong gawin yon, ayan, ang mga ati ng inalam ko ang kalagayan ng mga ati na nakatira doon. Ang mga ating ito ay kukunti lang, halos walang literature na nakabanggit sa kanila. Nandun lang sila nakatira sa isang sitio ng tawag ay Balikawang sa tuktok ng bundok. So maliit lang ito, parang compose lang ng ilang pamilya. Sa aking genealogy na ginawa ay binubuo lang sila halos ng 7 hanggang 8 pamilya. And unfortunately, ay sila din ang nagsasawa, no? So maliliit, mas maliit ako, mas maliit sila. So mahirap ang buhay nila doon, kaya ako ay gusto kong maproteksyonan at kasabay na din yung kanilang pangalagaan sila. So nabuo ko yung plano na collaborative na pangangalaga, subalit hindi ako nabigyan ng pundo ng PTFCF dahil nagkaroon ako ng problema sa partner na agency na siyang mamamahala nung finances, kasi hindi pwedeng ang government ang maghahawak ng fund. So, bagamat personally, ako ay nagtuloy ng project ko kung 2011 yon, 2012, nagawa ko yung mga proposal na alamin yung kabuhayan ng mga ati, paano sila, ano yung pinagkukunan ng kabuhayan, anong kinalaman ng kagubatan sa kanilang existence. So, and then, noong 2013, nagkaroon ng call for proposal ng GIZ naman. So ito yung German, parang counterpart ng USID. So nag-apply ako with the DENR. So doon nagsimula yung aming collaboration talaga ng DENR. So doon ako sa kanila pinagtibay ko yung aking ugnayan sa DENR at kasama ang LGU. Maswerte naman at naging kaibigan ko mahusay ang mga ating empleyado ng DENR, kaya hindi ako nagkaroon ng konting anumang problema sa coordination. So maayos ang aming naayos namin ang aming system ng work ng trabaho. So nakabuo kami ng isang plano na pag-unlarin itong ang pangangalaga sa Kalsanag. So nakakuha kami ng fund, and ang isa sa mga layunin namin maggawa ay yung tingnan muna natin ano ba ang mayroon pa. So nung una nakita namin nang kami ay unang nag-conduct ng initial biodiversity assessment na nako, ang mga malalaking puno ng kahoy ay nagsasala sa labat na ginagawang webless ng mga furniture. So nag-establish kami ng permanent monitoring plot. Pagbalik namin doon sa aming na-establish na 2 kilometer na monitoring plot, yung amin mismong mga nilagyan ng tanda, wala na. Tumba na. So ayun, bagamat ganon, mas dalawa ang nangyaring tingin ko din maganda. Mas nakita nila ng ahensya na kailangan talaga natin itong may gagawin tayo rito. No? Kasi mauubos ito. Ito ang And ang area na yon ay isa sa mga nasa kita ko sa literature na kailangang priority area siya para sa mga arthropods na kailangan sa iba pang mga mataas ang biodiversity.
lalo na sa birds. Ang isa sa mga ang rumblon na isa sa mga mataas ang diversity sa ibon. So ito, kasama ko yung mga faculty namin and mga estudyante na nagsagawa ng biodiversity assessment ng flora at fauna. Ayan sila. So mayroon kaming natatanging ibon na ginamit namin keystone species para sa pagpangangalaga ng kalsanag. Ito yung Tablas drongo. Scientific name niya ay Dicrurus minagi na doon lamang siya matatagpuan. Ang local name niya ay gunting-gunting. Siya ang ginawa naming keystone species dahil indicator siya ng maayos na gubat. Nagtatribe lamang siya sa lugar na ang gubat ay walang napuputol na kahoy. Walang disturbance. Yung buong tablas actually sa literature ay tahanan ng Tablas drongo. Pero ng 1997 ayon sa article ni De Hoya ay tinataya niya na ito ay extinct na. Nawawala na siya. So luckily ay natagpuan namin siya doon sa ridge ng bahaging sakop ng Kalsanag, and dalawang mag-asawa lang ang aming nakita. Hopefully dumami sila. So nakakatuwa itong ibong ito dahil mailap siya masyado, pero nahuli siya namin dahil ang ginagawa pala niya kapag may ibon na in distress ay nangingialam. Gusto niyang tulungan. So may naunang kulasisi na nahuli kami. So yung isang kulasisi ay in distress. So nilapitan niya, nahuli pati siya. So so yun, tuwang-tuwa kami na akala namin ay extinct niya. So ayan, hindi pa siya nag-i-extinct, buhay pa siya. And nakakatuwa ito dahil habang andyan siya, kahit na hindi ka pumunta ng bundok, ibig sabihin, hindi siya nagagalaw ang gubat. Kasi kapag nagkaroon na ng putol ang gubat, hindi mo na siya makikita dyan. So, ang habitat niya na ngayon, dati ay sa buong tablas na gubat makikita siya, ngayon ay makikita na lamang doon sa tuktok ng nasasakupan ng Kalsanag Watershed Forest Reserve. So ito yon, gumawa kami kasama ito sa aming ginawa na pinunduhan ng GIZ na yung ecosystem na biodiversity assessment. Ayan kami. So wala ipakita. So nung yung mula 2014 to 2016 namin, ang isa talagang naging objective namin ay paano namin ma-revive yung Protected Area Management Board. Kasi hangga't wala yun, ang mangyayari ay hindi naman namin yun mababantayan. Hindi namin kailangan alam naman natin yung composition ng Protected Area Management Board na ito ay binubuo ng mga local executive ng munisipyo. So kasama doon yung mga barangay officials, ay mga barangay captain, DENR siyempre, at saka yung academe, at saka ang iba pang sektor. So ang Protected Area Management Board ay siya yung the highest decision making body ng isang protected area. So kung siya decision making body, kailangan magkaroon. So mula nung aking inaral siya nung 2011, wala yan. So ang unang-una kong tiningnan ay kailangan munang may makatuwang kami. May makatuwang. So maraming trabaho na ginawa dito para ma-engage sila. So hindi ko kukunin ang credit kasi talagang ginawa yun ng DENR. Isa talaga ang mga munisipyo na magkaroon ng expression ng support. Tapos isa talaga ang siyam na barangay na ng kanilang suporta. Pagkatapos noon, so naggawa kami ng sinurvey namin yung mga nakatira doon dahil ang nakatira doon sila umaasa. So kung may damage, may sira, may mga
pinsala, primarily one way or another silang may gawa dahil sila ang dependent sa forest, pero maaari din silang magandang katuwang. So ang tinitingnan namin na ang mas maging katuwang sa pangangalaga ng kagubatan ay yung mga nandoon sa gubat na nakatira. So in-account namin sila, tapos siyempre may mga demarcation na gagawin kung nasaan ba hanggang ang saklaw. And then tinignan din namin yung mga ginagamit nilang sakahan. Kasi kung ito ay protected area, so dapat walang mga walang mga kaingin. So ito yung pangkaraniwang ginagawa nila. Tinataniman nila ng tiger grass, yung ginagawang soft broom. So ito ngayon yung industriyang malaki sa amin, ang pagtatanim ng tiger grass, na napansin namin na umabot na rin sa malaki na ring area ang nasasakop ng tiger grass doon sa protected area. So dahil grass siya, ay hindi siya mainam para sa isang watershed. So ang ginagawa nila, kinakaingin nila ang isang kagubatan and then tataniman ng mais at palay and eventually tataniman ng tiger grass. So kung hindi sila mabigyan ng panibagong alternative na kabuhayan, so no matter kung anong ating gagawing inisyatiba ay wala lang din kasi magtatanim ka, kakainginin naman nila. So mas malamang, mas malaki yung nakakaingin kaysa ating tumutubo. So importante na sila ang maging ka-partner. So ayan, sinusurvey namin, ito sila, 365, madami yan sa isang munisipyo, 298 on 167 naman sa San Andres. So kung diyan sila umaasa sa sa ang kabuhayan nila sa loob ng kagubatan, ay ano nang mangyayari doon sa kagubatan. So ang aking rallying lagi ay sa DENR ay paano natin ito matulungan ang tawag doon ay ang migrant, tenured migrant. Paano mapatulungan ng kabuhayan ang tenured migrant dahil ang kanilang pagtingin ay mas mahalaga pa pala ang mga buhay ilang kaysa buhay ng tao. So kasi kung kami ay pangangalagaan ang kalikasan, ang kagubatan, mamamatay naman kami sa gutom. So ano ang mahalaga? So kailangan maibalanse yan. So ayun, so kasabay noon, kailangan din namin ma-educate sila. So sila yung una naming tinarget na magkaroon ng training, ma-deputize sila na protected area ranger. So bilang protected area ranger, sila ay nabibigyan ng allowance mula ng barangay at saka ng munisipyo. So nagkakaroon sila ng other source of income. So naliles yung dependency sa gubat, and then ang nagiging kasama sila mismo ang nagbabantay. So dahil taga doon sila, so alam nila kung sino ang nagkakaingin, alam nila kung ano ang ginagawa ng bawat isa doon. So mahusay na bantay. So so far sa amin namang pagkakaalam sa report ng mga barangay captain, nagbabantay naman talaga sila. Ayun. Kasabay noon ang pagkakaroon ng community resource management. Mahalaga na magmula doon sa tao, sa community, yung plano sa pangangalaga. So tiningnan muna namin ang kabuhayan nila, ano ang kinukunan nila, paano ito ma-manage. So nabuo naman namin yung aming community resource management plan, and bagamat wala pang pondo ang mga nakakatuwa dito dahil ang engaged talaga dito ay ang mga barangay officials at saka barangay tanod, saka yung mga tao doon sa community. So parang sa plano nagkakaroon pa lang sila ng stake. Nagkakaroon na kagad sila ng stake na kabahagi tayo o ako ang nagsabi na dapat ganito ang gawin.
So nagkakaroon ng self-imposition, kumbaga. So sa barangay naman, dahil ang ginawa namin ay per barangay, ang pagpaplano sa kasa namin in-integrate. So uh, yung mga barangay captain ang mismo ang nagsasabi na ito dapat 'di ba pinag-usapan natin ganito ganyan. So ako sa aking mga karanasan sa community, napaka-effective yung ma-engage yung local officials dahil alam nila kung mga ano sino-sinong mga pamilya. They can count, they can name them, mabilang nila talaga. So alam nila kung mga gawain. So napakahusay na kapartner ang local na community. At siyempre gusto ko ding bigyan diin na ang barangay captain ang isa sa napakahalaga dahil mayroon din namang kaming isang barangay captain na hindi ganoon siya ka-solve. So medyo mahirap din, no? Pero ang kabutihan dito, yung barangay captain na mga kasamahan namin ay yung kanilang expression of support at saka yung pangangalaga, concern nila ay napakataas. So yun yung aking ikinatutuwa. So nagbuo din kami ng Protected Area Management Plan. Dito mahabang proseso kasi kailangan masunod ayon doon sa guideline ng DENR. So nabuo namin yon at na-approvean. So mahabang siguro tapos namin sa loob ng 1 taon na planning, underwriting at saka yung mga scientific study. No, yung mga scientific study naman, mabuti kami natulungan din ng UPLB doon sa kanilang Modicera. Bagamat kami naggawa din kami ng aming biodiversity assessment, no? Pero mas nakatulong din yung mula doon sa iba ding grupo na pag-aaral para mas mag-corroborate yung aming data at saka yung data nung ginawa ng iba para ba mas matibay yung ating maganda yung ating resulta ng pag-aaral. So yun. And ayan yung kami gumawa din ng maliban doon sa mga ginagawa na plano, naggawa din ako ng pagpaplano per barangay. Kasi mahalaga na makita ng bawat barangay na ito yung aming context. Ito ang aming kabuhayan, ganito kami namumuhay, ganito namin ginagamit ang aming resources. Bagamat maliit kaming isla, nakita ko na may kanya-kanyang context ang bawat barangay. Halimbawa, doon sa San Andres, ang kanila talagang medyo sa San Andres, sa isang barangay doon ng Marigondo Norte, sa taas talaga siya ng bundok, and wala siyang access sa dagat. Kasi makikita natin sa tablas, maliit lang ito. So halos lahat ng aming mga munisipyo ay may dagat. And halos karamihan ng majority ng barangay ay may dagat. So ibig sabihin, ang tao ay dalawa ang kanyang kabuhayan, sa dagat at sa bundok, sa lupa. Pero yung nasa lupa talaga na walang access sa gubat ay sa dagat, primarily doon talaga sila nakaasa. So iba ang context nila dahil dependent talaga sila sa resources ng terrestrial resources. So yun. So maganda naman resulta ng mga pagpaplano, pero plano pa lang yon. Ang isang sad na malungkot na pangyayari ay ang mahirap ang support mula sa livelihood support para sa community. Ang context nila ay dahil kami gusto nila in pamilya, individual. So ang ating support naman ay grupo, para sa Dole ay grupo. So hindi nagti-fit in sa kanilang sistema ng pamumuhay ang pagkakaroon ng grupo, kaya mahirap siyang buuin bilang livelihood. So yung ganun. So I think kailangan din pagtingnan din yon ang sistema kung paano. Bagamat pag mga halimbawa mga magsasaka, kung magsasaka ng palay, pwede yun magiging isang grupo. Pero yung mga magsasaka ng ng kaingin, ang hirap
kung makita kung saan sila mag-meet kasi tuwing magpupulong kami, walang meeting na kung saan sila po pwedeng magtrabaho, work together. Kaya siguro makita din yung dynamics ng kanilang pamumuhay. Kung pipilit natin naman, effort natin ay mapupokus lang doon sa pagbubuo sa kanila and taga-pulis. Kasi hindi naman talaga sa kanila natural ang gawain ganun. So pag wala na tayo, anong mangyayari? Bagsak din, failure din. So kailangan nating makita din yun. Ayan, nabanggit ko na kanina yung biodiversity assessment. Dito, gusto kong banggitin na kasama namin dito ang lokal sa pagba-biodiversity assessment. Nung una, nang nakikita nila yung ibon, ay, ang ganda-ganda ng ibon. Ang dami ngayon lang kami nakakakita ng ibon na ganito, ganyan. So, nagbubulong sila na pwede ba sir naming ibulsa ito? Sige, ibulsa mo. Alam mo ba kung gaano ang penalty ng iyan? O ito yung halaga ng penalty mo kasi yan ay sa kagubatan, sa protected area. Ay, hindi na lang pala sir. So, ang kagandahan doon, bagamat initially na ganun ang kanilang tingin, ay bubulsa, ang dami palang gubat ito, ang dami ng kahoy. At ang tuwid na kahoy doon ay, siyempre sa kami isla, ay magandang gawing bangka, hal ng bangka. So pag nakakita sila ng malaking puno at ng kahoy na diretso, ganda nito na kasko. So ayun, bakit kinakailangan natin ito numeruhan, lagyan ng markahan at i-identify yung mga ganyan, kunan ng GPS ng coordinates. So naipapaliwanag namin kung ano ang halaga. And nang sumunod na aming pagpunta, iba na ang behavior nila. Mas na-appreciate na nila yung sa gubat, yung mga ibon. Ang mga ibon pala ay mayroong papel na ginagampanan. Ang lahat pala ng hayop dyan ay mayroong ginagampan ng papel sa ating ecosystem na nakakatulong pala sa kanilang kabuhayan. Mas naintindihan nila. And doon ko nakita na ganon kahalaga ang edukasyon. And ang ating kasing edukasyon ay nasa formal education lang. Pero yung mga nandoong umaasa sa kabuhayan nila ay wala tayong edukasyong na ibibigay sa kanila. So, yun, malaking changes sa behavior nila. Ang palagay ko dahil behavior ang nakita ko, palagay ko kahit na kami nakatalikod, gagawin nila yung kanilang natutunan sa amin. So, ano pa yung ways forward namin? Bakit ba namin ito ginagawa ang mga ito? Ang ultimate layunin namin ay maitaas yung status ng Kalsanag Protected Landscape into Kalsanag maitaas from Kalsanag Watershed Forest Reserve into Kalsanag Protected Landscape. Kasi as protected area, as watershed, wala siyang support financially from the government. No? Kung siya ay magkaroon maitaas yung kanyang status, magkakaroon na siya ng budget mula sa GAA. So ganun pa man, kahit ngayon wala pa, ang nakakatuwa dito ay ang DENR ay nag-appoint na kaagad sa kanilang opisina. So nag-appoint na sila ng protected area superintendent, so dagdag trabaho doon sa isang natutuwa ako dahil napakasigasig nung nailagay. So mayroon na rin silang opisina na nailagay para sa Kalsanag. So sa part ng DENR, gusto ko lang sabihin na nagpakita din talaga sila nung kanilang pagganap sa kanilang tungkulin. And nakita ko yung kasigasigan ng kanilang opisina na isagawa ang mga yon. And nang naitayo namin, naibalik namin yung Protected Area Management Board, regular ang pagpupulong at ang ginagawa namin ng estratehiya ay kailangan naming makuha ang support ng LGU, ang LGU executive. So minsan, every time na mag-meeting kami, dinadala namin ang pagpupulong sa iba-ibang munisipyo. So nung nakaraang buwan, nag-meeting kami ng first quarter for 2025,
ginawa namin siya sa San Andres, sa munisipyo ng San Andres para makapture namin yung mga empleyado ng munisipyo nakasama mismo ang mayor, no, kasi mahirap makapture yung mayor na ang minsan kasi as politician sasabihin nila na ay mag-allocate kami ng ganito, so mayroon na silang allocation, pero yung pag-i-implement pa ng more policies, ng more ng program para doon, medyo mahuna pa yung iba. And nung nakaraan nga ng nakaraang itong El Nino, so sa munisipyo na nakakasakop ng Kalsanag, siya lang yung may enough supply ng tubig. So yung iba na munisipyo ay nagsusupply sila ng tubig sa kanilang mga constituent. Doon nila nakita yung kahalagahan ng watershed. So doon din sila nakita nila nang narinig ko sa mga mayor na pinagmamalaki namin na hindi kami nag-supply ng tubig sa mga constituent dahil may maganda kaming source ng tubig, mayroon kaming watershed. So ayun, sana ay yung mga sana ay ma-convert pa into more support, not only by yung expression of support. Mahirap din yung expression of support lang. So maganda na ma-translate into financial and policy. So may mga policy naman na sila na pero yun, more support pa talaga sa ground dahil pagdating natin sa community, sasabihin nila ng community na ang usapin dito ay usapin ng bituka. So hindi po pwede na puro lang ito bawal nang walang katapat na ano naman ang alternatibo para sa aming pagbabawal na yan. Yon. So ang aming dokumento at ang aming mga requirement para maitaas ang kanyang classification na protected landscape ay nasa kamay na ngayon ng technical board, technical committee ng DENR, at pumasa na kami. So hopefully ay maipasa sa ma-declare kami na protected landscape na. So yun lang po, and maraming salamat and sa karoon ng oportunidad na mabahagi yung aming mga inisyatibo. Ako sir, maraming salamat po kasi hindi po madali yung inyong ginagawa. At with your presentation this afternoon, nakita po natin ng isang masagana at malinis at lunti ang bundok at kapaligiran ay batayan po ng isang magandang kabuhayan. So maraming salamat po sir sa inyo pong ibinahagi ngayong hapon, at bubuksan po natin ngayon ang ating pong hapag sa lahat po ng mga katanungan at mga inquiries from our viewers, panelists, and attendees. Meron po tayo dito, nauna po sorry po sa name ha, hindi ko po alam kung tama ko po ito mababanggit. Sherwood Fagmain o Fagmain. So, nakalagay po dito, the 2025 General Appropriation Act or GAA is poised to grant the DPWH the highest budget allotment. So in our province daw po, sa Romblon, we have seen a trend in implementation of various infrastructure projects such as causeways, seawalls, despite not going through proper legal procedural processes. So how can we leverage evidence-based and nature-based solution in a provincial government that heavily prioritizes infrastructure over environmental conservation? So sir, medyo mahaba-haba to. So paano daw po ba natin babalansehin at hahanapan yung tamang balanse between modernity and pagprotekta po sa ating kapaligiran? Di ba mahabang usapin, masalimuot na usapin yan dahil ako ang tingin ko lang primarily that is move ng politika ng ating mga nasa posisyon dahil sila naman yung
nagngunguso, nagtuturo. Ano ba ang mga priority? Ano ba ang mga dapat mabigyan ng pondo? So hindi ko ah, hindi ko alam kasi kung paano siya ang kumbaga sa part ng academe, sinasabi lang natin na dapat mayroong balanse. Pero ang pag-allocate ng pundo at pagbibigay ng pundo para sa anumang inisyatiba ay on the ground ay primarily ninunguso sa aking karanasan, ninunguso siya ng politiko. So, ngayon marapit ng eleksyon, siguro napakahalaga ang pagkakaroon ng liderato na mayroong makakalikasang agenda. Tama po, sir. Saka ang ano ko lang dyan ay kailangan ba ng modernisasyon dapat laging nakatuon sa mga malls, sa mga infrastructures, sa mga fast food, Jollibee, McDo? Kasi sir, technically, ayun po yung definition po ng mga tao ngayon ng modernization eh. So, ang dapat natin tanungin sa ating mga kababayan, kailangan ba na ayun ang ating definition ng modernization? So ngayon po, mapunta po ulit tayo dito sa pangalawang tanong po ni Mr. Sherwood. So, your effort is reviving the Protected Area Management Board is highly commendable and must be emulated. So, Doc, I would like to ask, can this be adopted as a framework in establishing a similar management board for coastal management community? If so, how can we lobby an ordinance that will capacitate and deputize coastal rangers from the communities? Kasi ang pagkakaroon ng Protected Area Management Board ay mismo na sa batas. Hindi ako nakita na pwede naman yun sa atin sa halimbawa sa mga marine protected area. Iba ang istruktura ng nasal batas para sa marine protected area yata. Pero ang eskema ng protected area ayon doon sa batas, klaro kasi ang nasa batas na eskema ng Protected Area Management Board na ito ay pinamamahalaan mismo. Ang chair ng Protected Area Management Board ay ang director ng DENR. Siya mismo. So kung wala siya dahil hindi siya nakaka-attend, so among members ang magse-select kung sino ang magpapacilitate as chairman ng pagpupulong. So madalas ang mga nagdetektor niyan sa mga naka-attend lang na mga barangay captain. So sa part siguro kung hindi ko nakita yan sa batas ng sa fishery law, kung wala 'yon, maganda din naman na mag-institute tayo sa ating mga pamunuan. So kung mayroon naman tayong protected area, marine protected area, so sa atin sa Romblon, mayroon tayo batay sa pinag-aralan namin sa protected area sa Tablas, lahat ng munisipyo sa Tablas ay mayroong protected marine protected area / peace sanctuary. Unfortunately, nagtanging ang protected area lamang ng Luok, municipality ng Luok ang working na nag-work talaga, na nababantayan ng mga bantay dagat at mayroon silang mga officials. Pero sa lahat, halimbawa sa San Agustin, yung protected space sanctuary sa pagitan ng Carmen Bay ay siya napapasok din, wala din. So yung isa sana naming gawing marine protected area ang Carmen Bay, hindi nagkasundo ang mga officials ng barangay, kaya hindi namin nagawa. Ang nagkaroon lang ng deklarasyon ay ang Kahawayan Mahabang Baybay protected area marine protected area. So kabilang ako doon sa pagbubuo ng plano
Pero hanggang plano pa lang. So ang implementation ay hindi ko nakita. So yun. Ang isa sa mga siguro dagdag ko lang din ang isla ng Romblon ay mayroon silang 14 na fish sanctuary. And ang nakakatuwa doon, halos yung 14 na yon ay pinangangalagaan ng mga mangingisda. So mayroon silang iba ang eskema na ginagawa natin sa mga marine protected area. So ang Romblon ay naturuan talaga at na-train sila ng SICAT Foundation ng SICAT. So ang pagbuo nila ay may kinalaman ang NGO. Siguro sa ibang mga marine protected area kailangan din ang groundworking talaga din para una ay maturuan talaga yung mga mangingisda sa halaga ng mayroong protected area o kaya fish sanctuary. Salamat po, sir. Ngayon, mapunta po tayo sa mga members po natin dito at kasamahan po na meron pa pong mga questions. Sige, sir. Habang wala pa pong nagtatanong, ang question ko po, sir, is sino po magpapatuloy po nito? Kasi alam po natin na lahat po tayo ay we're not going to live forever. So, sir, meron na po ba kayong, kumbaga, is pagpapasahan po ng baton in the future? Actually, ang natiyak na namin ang kumbaga ang sustainability nito, lalo na kung ito ay maging protected landscape. Kasi mayroon na talaga siyang opisina na itatayo ang DENR, and then mayroon mapapasama na talaga siya sa GAA, sa makapangyarihan at controversial na GAA. So magkakaroon siya ng annual na budget mula sa GAA. Mayroon siyang mga empleyado, mayroong budget para sa yung yung management board yan ay ex officio. So ang secretariat niyan ay ang DENR. So habang mayroong aktibong munisipyo nandiyan, ang DENR yan, may pasok ka diyan, and then may opisina yan silang dapat itatayo. So kung may matayo na yan, hindi na kami kailangan. So ako ay nag-a-apply ngayon bilang membro ng Protected Area Management Board. Dahil sa kasalukuyan, ako ang nakatayo bilang chairman ng Technical Working Group. So as Technical Working Group, sa akin na ipapasa yung mga pag-aaral, sa akin yung mga technical na kailangan gawing pag-workshop, pagpaplano. So aking trabaho yun. Hindi madinig. Sorry po, nakamute po ako. Sir, salamat po. At least maganda po na malaman na maliwanag po yung pupuntahan na kinabukasan ng inyo pong advocacy. Meron po bang question sa ating pong mga panauhin? Yes, Sir Cesar. Born, congratulations for an interesting and insightful presentation. 2 or 3 points. Ang pagkaalam ko kasi sa Romblon, marble eh. Okay. So what are the top 3 or livelihood or industries dyan? Marble, binanggit mo, yung fisheries, tapos mukhang walang masyadong hanapbuhay sa bulubundukin. So binanggit mo yung conservation, biodiversity. Pero let's say, if you will prioritize, ano yung top 2 or 3 industries? Marble ba, fisheries? Ang primarily ang namin ay kupra. Yung pinaka ang coconut. Second namin ay ang fisheries. And then ang pangatlo diyan sa tablas ay ang tiger grass, kasi it is a tiger grass industry talaga. Ang marble, ako ay may reservation sa marble dahil ang marble is a finite resources. Pag hinukay at kinuha namin ang aming marble, baka mamaya patabunan na kami ng dagat. Bagamat di ba, hindi naman lumalaki yung marble, hindi naman dumadami yan. So kung aming hukayin yan at
maliit lang ang isla namin. So hindi ko tinitingnang sustainable at ecologically sound ang business sa Marble. Bagamat ang ibang ahensya ay gusto nilang i-promote ang Marble, pero sana mas mayroon pang mas sustainable na ano ba nakabuhayan, hindi yung sarili mong tinatayuan ang iyong hinihukay, 'di ba? Pag hinuhukay mong sarili mong tinatayuan ay anong mangyayari sa katagalan? Baka mamaya mabaon ka na din. So, ayun, ay samantalang kung ang hanap buhay natin ay halimbawa ang isa naming pinopromote ay ang sewage production. So kung matutong mag-culture ng sewage, so hindi natin nasisira ang ating tirahan. So yun sana ang mas inaano namin. Dagat ang aming kapaligiran, and kung ang aming karagatan lamang ay mapangalagaan, um, mas masagana ang buhay dahil ang dagat namin, kami ay napapaligiran ng mayroong yung Tablas Street, masagana yan. Yung pagitan ng Romblon at saka Tablas, yung Romblon Pass, masagana siya. And then ang Sibuyan Sea, masagana siya. Unfortunately, ay yung kailangan lang natin talaga ma-manage yung pangingisda, no? Gaya ng nabanggit ko na nagkakaroon na ng indicator ang mga pelagic fishes, yung mga na-stress na sila, overcatch na. So, kung Teenage hindi... pregnancy. Teenage Oo. pregnancy din ba yung mga... Oo, juvenile. Oo, tapos juvenile na sila. Tawag to? Pregnancy. Juvenile pregnancy. So, indicator 'yon na na-stress na sila, na under pressure na sila. So, kung 'yun ay pagkaroon tayo ng policy na ma-manage 'yon, I think mas sustainable pa ang aming livelihood kumpara doon sa Marble. Nabanggit mo na copra ang major industry sa inyo, no? Opo. Yung bang coconut lands at copra, ano yan? Owned then by the small farmers or there are few big landholders? Liliit lang yan. Maliliit lang ang siya. Ang Kasi mga... madaling ang pagkaintindi ko, madaling palawakin ang ani at kita ng mga magsasaka. Anyway, I got your contact data nung huli tayong araw. I'll contact you separately. Ngayon, the other point I'd like to bring out is this. Why not create, I call it a catchment organization, na hindi lamang yung mga magsasaka kasama sa biodiversity, kundi ang mga mag-aaral at ang mga enlightened local government officials, isama mo into an organization which can be ongoing, tapos support mo. Tapos, tinanong ko nga, meron ka mga estudyante, you've been teaching, I think, since 2010 or earlier, yung mga naturuan mo, graduate na sila at siguro may mga pamilya na sila, no? So, if you have a catchment organization, one, pwede mong akuin yung mga OFWs at Filipinos overseas na nagaling sa Romblon, Number two, yung mga mag-aaral, isali mo sila at sabihin mo sa kanila, ito panghabang buhay na pagtutulungan. So, yun ang mumungkahi ko. Siguro yung existing organization mo, palawakin at make it students and even yung mga nagtapos na. Para sa ganon, mahabang usapan yan, mahabang involvement. Yun lang. Maraming salamat. And I'll Thank PM you po. Subukan na ko yung tingnan na paano mabuo ang ganong schema. Pero sa ngayon ay mas na-involve namin yung estudyante kasi mas malaking tulong yun na sila mismo ay enlightened. So siguro in the future magandang gawin yung inyo pong mungkahi. Maraming salamat po. So sana po matuloy po yung mga suggestions po at ma-implement po ni Sir Mutin yung mga suggestions po ni Sir Cesar. Meron po tayo mga questions?
Uh, what? Teka. Yes po, Ma'am Saan Luli. ba yan? Teka, inaano ko to. Ayan. Kasi ang Pilipinas, bali 80% water. Tapos ang ano, kailangan natin alagaan ng mga tubig, ano? Ngayon, ang Romblon, kasi di ba maliliit lang ang island niya, pero malaki ang kanyang katubigan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang tubig kumpara doon sa island mismo? Sa islands. Actually, nakalimutan ko na kung gaano siya kalaki. Mayroon akong ano yun account. Pero parang one-third lang ang pa namin. Ang kalupaan. Kalupaan. Ah, Wala pa. okay. So, kailangan talagang pangalagaan yung pagkakaragatan ng, ng the fish species there transient o ano lang, parte nga lang ng buhay nila o may mga nakatira doong isda. Ano ma'am, ang sa dagat ng Tabla Street at saka Lunglun Pass, yung sa Sibuyan Sea, ay galing yan sa Sulu-Suluwi Sea, bahagi yun. So, ibig sabihin, nag-ano yan, nagta-travel, migratory. Ang mga isda naman sa along the seashore, tulad ng mga makukuha natin sa coral reefs, doon lang talaga yan. So, kung hindi alagaan yung corals, di maubos din sila. So, sa aming, sa halimbawa, sa 8 municipality ng Tablas, yung San Andres ang may mababang coral reef. Nagulat kami kasi ang ganda ng aming coral reef. Pero doon sa isang munisipyo ay yung dating coral reef niya naging macroalgae. Namatay. So, ina-attribute namin, wala pa kaming scientific proof, pero ang aking hinala ay may nutrients load. So, yun lang din ang munisipyo ang nagkaroon ng mga tawag ka nito, yung mga farms sa taas. So, siguro yung mga yung kanilang fertilizer, kasi bundok-bundok naman ang aming topography. So, kapag nag-apply sila ng fertilizer, so pag nagulan yan, bababayan sa ilog hanggang sa dagat. Di added load na sa nutrient load. So, kaya sa kanila ay yung mga corals ay tinubuan siya ng kumot or na-overtaken ng macroalgae. Yung nakakatuwa din kasi na nagsurvey kami ng biomass, madami pa rin isda. Kasi madaming lumot. Macroalgae. Born, follow-up ko lang. Sige po, sir. Sorry. More follow-up. Sabi mo, ayaw mong ma-develop yung marble industry, no? Yan ba, yung pananaw na yan, sakop ng mga municipalities and province na bigyan din ng coconut and fisheries at not to emphasize marble? Kasi kung the local government officials, provincial and municipal, are keen on marble, andyan ang problema mo. Okay. Actually, personal opinion ko yun na hindi ako favor sa marble dahil yan nga ay finite resources yan at kung kukunin pa natin yan, hindi sa liit ng aming isla, in the long run, anong mangyayari sa amin. On the other hand, priority siya ng nakikita ng munisipyo ng Romblon and other agency also support the development ng marble industry. So, actually, expression ko lang ng opinion yon pero ayoko siyang i-touch kasi kumbaga hindi ko yung saklaw ng aking ng aking inaaral.
So, kumbaga ay opinion kong nakikita na mauubos itong ating ano. And may isa kaming ginawang pag-aaral na tiningnan namin yung mga, di ba, mga tillage, kung siya ba ay nakakarating siya sa coral reef. Kasi sa liit lang ng isla, kapag may ginawa kang activity sa bundok, pag nag-ulan yon, diretso yun sa baba, diretso doon sa coral reef. So may mga area naman na sira ang coral reef due to the yung mga galing sa tillage mula sa dagat, sa lupa. Salamat. Salamat. Thank you. Meron bang programa para pagprotektan nyo, say, against oil spill? Handa kaya ang Romblon sa ganitong pagsakuna? Ayun. Wala po akong narinig na may mga ganoong paghahanda. Palagay ko ay hindi ako naging involved sa mga naging move nila sa ano. Palagay ko naman mayroon siguro dahil aktibo naman yung may mga Coast Guard naman doon, may mga ngayon mas aktibo ngayon ang ang Coast Guard. Sa halimbawa sa mga barko, makikita talaga namin na bago umalis at ang barko ay tine-check talaga ng Coast Guard. So I think mayroon silang paghahanda na hindi ko lang alam. Yung pag-aaral ang UP Diliman na ang kapok daw napakainam na taga-absorb ng oil. Kung maraming pangkapok doon sa inyo. May nakita akong sa isang isla ng Romblon, sa Romblon, may nakita ako na bahagi ng mga kapok sa natanim. Malayo, nakita ko lang na ay kapok 'yon. Mga kapok 'yan. So hindi ko lang alam kung anong ginagawa. Maraming nakita ko, ma'am, na na mga puno ng kapok, pero hindi ko alam kung saan nila dinadala kasi para magkaroon ng isang area ng madaming kapok, I think mayroon silang ginagawa, mayroon silang pinagdadalhan. Okay. So, Sir Born, ito lang po, may sinabi po ang ating pong attendee na si Sherwood Fegmain. Gusto raw po niya i-re-echo yung inyong opinion doon po sa matter po ng marmol. So mostly po sa Tablas Island ay hindi po priority ang marble production. Sa Romblon lang po ito popular at kahit po doon, hindi po siya fully supported to be future-proof and sustainable. So sir, ibig sabihin, mismo yung mga komunidad doon sa Romblon ay may mga tutol. At baka sabi natin na ayaw nila ipagpatuloy ang pagmimina ng marmol. Opo. Actually, mayroong charts-based na organization na tumututol doon sa pagkakwari ng marble. Bagamat may tumututol siya kasi yung dalawa kasi yung tinitingnan, yung mga maliliit na mga halimbawa ay mga souvenir item. Parang okay lang siya. Pero kung siya miminahin mo siya and idadalhin mo siya by barko-barko, mukhang ay kumusta naman kaya kami. So mayroon doong isang nagkakwari talaga na dinadala by barko. So ang isang grupo na nakabase sa church ay kami ay inimbita na mag-conduct ng assessment doon sa Coral Reef kung ang quarry nila ay nakakaapekto doon sa fish sanctuary. So unfortunately doon sa aming assessment ay hindi namin direct ma-associate. Walang kaming scientific evidence that directly na ipinpoint na dahil doon sa quarry. So may sira ang corals pero dahil sa barko. Pero may mga dust sa ilalim pero hindi siya direct ma-associate na dahil sa quarry. Yun. Pero kung titingnan talaga namin at magka-quarry talaga, ay kumusta naman kaya kami?
So, yes po, Doc M. Naka-mute si Sir. Doc M, nakamute po kayo. Sir, yan po. Pag binabanggit talaga yung Romblon ay ito nga yung stone na ano yung pinag-usapan ngayon ano. Ako ay veterinarian. Ano yung status ng livestock industry sa Romblon kaya to complement yung source of income na mostly fishing? Mayroon pong mga maliliit lang na livestock, household lang pag-alaga ng baboy, may mga um, kambing, maliit na ano, mga wala naman kaming bakahan, no. Sa isla ng may kaiba-ibang mga halimbawa sa isla ng Romblon I heard na mayroon silang ordinance na ang karne ng baboy ay bawal ilabas. So ngayon dahil nga sa bawal siya ilabas, may mga nag-alaga may nagbukas daw ng ano ng piggery doon. Dahil hindi mailabas, hindi makapasok yung namimili sa tagalabas. Lugi siya dahil hindi naman kayang i-absorb sa market ng lokal, so nagsara siya. Sa ibang bahagi ngayon, dahil ngayon yung pork tayo ay kulang, so maganda ngayon dahil kumikita ngayon ang may alagang baboy. Dahil mabuti, swerte kami at hindi kami naabutan ng African swine virus. So mayroon kaming supply, pero ang sabi ng kaibigan kong nagbababuyan ay kulang talaga ang supply. Kaya kung gusto namin kumain ng baboy ay magising kami ng alas 5 para makaabot, dahil pagdating ng alas 7 wala nang karne ng baboy sa palengke. So sa ngayon, kapos po ang baboy, ang karne, maliliit lang ng mga alaga ng mga tao pagdating sa mga livestock. How about yung poultry, sir? May yung poultry po ay dalawang may pumapasok mula sa labas at mayroon na ring mga nagpo-produce sa aming local. Mayroon na ring nagpo-produce ng egg, pero nag-i-import pa rin kami ng egg sa Batangas. Bagamat may nagpo-produce sa aming locals, I think hindi kaya pa ng supply yung need ng province, kaya nag-i-import pa. Sa manok, I think na sa palengke, kasi pag ako'y tinitingnan ko, mas madami yung nabibili ko na locally grown kaysa Magnolia. So I think ang local producer ay mayroon na ring malaki-laking share sa pie ng supply. Siguro sir, dahil medyo nawawala na itong problema ng African swine fever, sana yung mga taga Romblon mag-start ng mag-put up ng piggery nila. Kasi malaking income dyan sa piggery at saka sa poultry. Yan. Magandang yan, yung additional source of income ng mga taga Romblon, additional to fishing. And also, importante o mahalaga din yan kasi sabi nyo, coconut. So, in between coconuts, pwedeng mag-raise ng small ruminants, goat at saka sheep. Okay, maraming salamat, sir. Maraming salamat. Thank you po. Marami akong kaibigan sa taga Romblon na may yata nun na taga Romblon, mag-start ng F ang mga pangalan, di ba? Ayan. Sa Udyogan po ay F, sa amin sa San Agustin ay M,
Tapos sa Sibuyan ay R. Codified ang aming mga apelyido. Fortesa, yata yung kaibigan kong taga Romblon Taga-Ujungan na yun. Feriol also. Salamat sir, salamat. Ayun po. Yes, Doc M, thank you po sa suggestion. Sana po ay mabigyan pansin po yung inyong suggestion na additional possible income para po sa mga taga-Romblon. Now let's go to Sir Ike. Doktor, magandang hapon. Gandang Yung hapon bang po. watershed, pwede rin ideklara na wildlife protection area concurrently. Meron bang ganong legal provision? Wala po yata kasi ang ano ngayon ay ano na siya, kapag siya ginawa po siya na protected landscape, ang alam ko po dapat ay no human activity, so magiging protected live ano na siya, protected wildlife, protected wildlife na siya. Kasi dapat no taking doon, no activity na gagawin. So yung wildlife talaga primarily ay kasama na yun sa pangangalaga ng protected area ang wildlife po. Pero iba pa yung declaration ng wildlife, waste. Ano yung isa? Watershed. Watershed. Ang pag-watershed po kasi siya, wala po siyang, parang ano lang po yan, parang level lang ng protection. So ang initial ay watershed. Pag watershed siya, dapat community-based ang protection dahil pagkukunan ng tubig. Kung siya ay protected landscape siya, kasama doon 'yon, pero mayroong additional mechanism of support mula sa national government. So yung magkakaroon ka ng annual budget para sa project and sa conservation initiatives. So more stronger ang yung protected mechanism kapag siya ay protected landscape. Follow-up question, Doc. Yung bang sinasabi mo forest ranger, is that a formal appointment? Hindi ko po marinig yung sinabi niyo po. Yes, Sir Ike, medyo nag-garbled po yung ating pong Yeah, sound. yung bang tinatawag niyong forest ranger, is Forest that ranger. a formal appointment? Or parang figure of speech lang? Kasi sa Amerika, ano yan career yan Yun po ay parang in terms of volunteer, forest ranger. Mayroon pong forest ranger na employee ang DENR. Empleyado na sa baba ng ladder ng bureaucracy, no? Yung forest ranger. Pero ilan lang yun, isa, dalawa lang ang forest ranger na maaaring mai-appoint. Malaki ang area, so ang mga bawat barangay ay naglagay sila ng forest ranger local na locally funded din mula sa kanilang IRA, nag-share sila ng kanilang IRA, tapos mula din sa munisipyo. So halimbawa, yung isang barangay ay naglagay siya ng tatlong 3 hanggang 5 na forest ranger para nababantayan yung kanilang gubat ng 24 hours, 7 days a week. So ang barangay nagbibigay ng 500 pesos each sa 5. And then the munisipyo ay magbibigay ng 1,000 sa 5 each. So ang bawat isang forest ranger ay tatanggap siya ng 1,500 monthly. So hindi yon sweldo. Parang lang yon.
Hindi pa yun makabuhay sa kanya. So, dagdag lang na called of honorarium kasi kung si Forest Ranger ay halimbawa ay doon siya nakatira din sa area, so kasama na sa kanyang halimbawa pagtatanim ang monitor nung kanyang area nasasakupan. So yung ganun. So primarily, it's like a volunteer scheme na dinivise ng lokal. But sa DENR, I think mayroon talaga silang item na forest ranger. Okay, thank you, Doc. Follow-up question. Sino ba yung mga tenured migrants? Taga saan sila? Actually po, batay sa definition, ang tenured migrants dapat ay sila yung mga dependent sa forest resources ng protected area. Tapos, sila dapat ay nakatira doon bago pa nadeklara yung watershed, forest reserve. So kung 1982 nadeklara yung protected watershed, dapat nandoon na sila before pa. So considered sila na protected na tenured migrant. And sila dapat ay nadideclare ng DENR ng region. Yung mga later lang na huli lang dumating, sinatawag silang informant settler. Squatter. Yun ang pagkaiba. Opo, magkaiba. So, dapat hindi sila doon sa loob kasi sila ay informal settler. So, nire-recognize lang na maging kasama yung mga dati na doon. Okay, thank you, Doc. Very good. Okay. Meron pa po ba tayong mga questions? Clarifications po? So sa ating pong mga attendees, paki-fill up na po yung ating form na naka-link po sa ating chat box. Diyan po natin makaka-request ng ating pong e-certificate and you can also make comments and suggestions on our program, and also we encourage you guys to give us feedback on how we can improve more our program. So wala na po mga questions. Maraming salamat Mark, po. hindi makuha yung number ni Doc. Sige po. Opo. 0951 646 0667. 0667. Ayun na po, 0951-646-0667. Okay. Tama po, sir? Okay. So, nakakatuwa po namang maisip na meron pong isang tao sa katauhan po ni Sir Borromeo na gumagawa po ng isang napakalaki Herculean task. Isipin niyo po, isang napakalaking bundok at napakalaking isla ang patuloy niya pong ginagabayan at sinusubukang protektahan, especially po yung watershed, not only for the people but definitely for the future of the next generation. So with that being said, masasabi ko po, ulitin ko lang po ito po kasi aking paniniwala. Hindi po malls o kalsada o mga magagandang establishment ang basihan ng modernization, kundi ang isang panatag at komportableng pamumuhay. Maari po nating yakapin yung modernity at pag-unlad nang hindi sinisira ang ating kultura at kalikasan. So madami pong salamat sa inyong lahat at maraming salamat po sa pagsama po sa amin. At samahan niyo po ulit kami next week sa isa naman pong napakagandang topic dito po sa The Filipino SDG Action Hour. Ako po ang inyong host, Mark Flores, and we all enjoy the weekend. Tapos.